Hello po, annyeonghaseyo 여러분. Ayan. So, sa mga nagtatanong po about sa F6, may F6 visa experience, lalong-lalo na po sa medical, ano po. So, teka, babasahin natin yung message. Pag magpapamedical po tayo guys, 'di ba kasama yung medical sa ating requirements sa F6, no? Pag magpapamedical po tayo, sa international hospital po tayo pupunta katulad ng Manila Doctors. So, sa Manila Doctors po kasi ako and may i-recommend ko po siya kasi maganda siyang hospital. Parang feeling ko wala ako sa hospital eh, nasa mall ako eh. Ang ganda guys ang hospital na yun. Then, kompleto na nga po sila ng mga doctors. Kasi pag sa iba po kayo pumunta, kulang po sila sa mga doctors. Pag nagpa-check up po kayo doon, i-schedule pa kayo. Pupunta pa kayo sa Manila Doctors kasi may nandun yung doktor. So, kung ako po sa inyo, sa ano po kayo, sa Manila Doctor. Based on my experience po ha. So, sa Manila Doctors nga po, pagpunta nyo po doon, ayun mga ka-F6, sabihin nyo lang po na magpapamedical po for spouse visa. Ayan. Doon po tayo papamedical sa mga international international hospital kasi accredited po yan ng mga Korean embassy. Kasi pag nagpa-medical po tayo doon sa mga clinic na maliliit na hindi po siya accredited ng mga ng Korean embassy po. Basta pag kung nandito po kayo, kung makapunta po kayo ng Manila sa Manila Doctors po, mas okay po doon. And then, ayun na nga po, sasabihin lang po natin is, tatanungin kayo ng guard kung anong ipapagawa nyo doon. Sabihin nyo po pa-medical po for Korean spouse visa. Then, i-guide na po kayo. Pagpasok niyo po doon sa information, i-guide na po kayo hanggang doon sa third floor. Sa third floor po kayo pupuntahin kasi doon po kayo i-assist. May nag-a-assist po doon kung ano yung sunod-sunod yung gagawin, step by step, may mga pipilapan po kayo doon. Tapos, tatanungin po kayo kung anong package. Kasi may package, yung nila daw, may mga package. Kung sa package na yun, hindi kasama yung kailangan kasi yung sa ipapa-check up natin, kailangan meron tayong TB test at saka physical appearance. Sa package na yun, wala silang TB test at saka physical appearance. Idadagdag nyo na lang po yun. So, kailangan yung natin, yung package na gagawin sa inyo, yung i-check sa inyo, ay meron siyang physical appearance at saka TB test. Mahalaga po yun. Then, yun na nga po. Feeling ko parang general check-up na yung nangyari na yun. Kasi, chinek lahat guys. Yung urine, stool, dito. Tapos, kinabitan ng maraming mga yung tawag doon? Mga nakalikit dito hanggang paa. Mga may mga wire na nakakabit dito sa dibdib. Tapos sa may binti, mayroon din. ECG yata ang tawag dun. May pa ganun pa guys. Tsaka ano ba yun? Dito sa tenga. Tapos yung talagang listening, titingnan talaga nila yung listening mo, kung pandinig mo, kung okay talaga. Basta may kinakabit dito na parang basta may kinakabit dito, tapos dito pa sa ulo, nakaganyan, ganyan. Grabe talaga. Grabe talaga. First time ko sa dami-dami kong na-apply yung trabaho. Ito yung talaga yung pinaka na medical. Talagang as in parang feeling ko general check-up na siya. Tapos sa mata, sa ngipin, ang ngipin ko, na yan, palpak na lahat. So, dun sa ngipin, guys, para hindi kayo masyadong malakihan ng gastos dyan sa papacheck up na yan, sabihin nyo na lang po, baka po pwedeng sa labas na lang. Kasi ganun po sinabi ko. May mga cleaning daw ako, tapos pastaan. Puro pasta na nga yung ngipin ko, tapos ganun po, sinabi ko na lang po doon is, baka po pwedeng sa labas na lang. Tapos, ayun nga po, pinirmahan na yung papel ko. Ayun, tapos punta na ako doon.
balik na ulit ako sa information. Tapos, yung nasa information staff kasi ang nagsasabi ko ano yung mga step na gagawin mo. Ako, ang alin ay yung kailangan guys pala, alamin nyo kung ano yung mga available na ano. Halimbawa, sa test na ito, available ba yung doktor ngayong araw na to? Kasi may mga doktor na ano siya, na available na pang umaga, sa panghapon. Alamin nyo kung alin sa araw na yon ang available. Kailangan po maaga kayo. Baka sakaling matapos nyo po maghapon lang, 'di ba? Kakatipid sa ano, pamasahe. Then ano pa ba? Ayun, ang binayaran po namin is 7,000 package po 'yun. 7,000. 7,000 po yung binayaran namin doon. All in all na 'yun po. Pero pag halimbawa po may findings ang ano, may findings sila sa mga ano, sa check-up, kailangan po natin balikan yun, no? Choice po tayo. Balikan po natin hanggang sa maging okay na po yung result. Kung halimbawa po sa urine, o sa stool, o sa blood, ako kasi dun sa dugo, nakadalawang balik ako kasi high blood daw, ganyan, nagulat ako kasi high blood ako. Ang liit ng katawan ko na high blood. Siguro gawa ng pagbiyahe ko, malayo kasi yung bahay ko. So, nagbiyahe pa ako. 3 oras ako nagbiyahe. Nakarating lang sa Manila Doctors. So, unang check sa akin, itong ano, may kinabit sila din nakagayaan. Tapos sabi high blood. So, ano ako doon, may findings ako doon. Proceed na ako sa next step. Hanggang sa ano, basta complete mo step by step yung nakalagay dun sa papel. May papel kasi ibibigay sa inyo para yun ang susundan nyo, guide nyo ng sunod-sunod na gagawin. Tapos, yung result, di nagawa nyo na lahat ng test, no? So, may psychological exam din dun, guys. Dun sa psychological exam, ang in-exam namin dun is, yung parang nag-e-exam kayo sa company, yung may mga drawing. Halimbawa, 3 triangle at 1 circle. Alin doon ang naiiba? Siyempre circle, di ba? Yung mga ganon, mga drawing. Yun kasi parang mga nakikita ko yung mga na-exam ko dati sa company pag mag-a-apply ako, di ba? May exam sa company sa Pinas pag mag-a-apply. Ayun, parang ganun yung type ng ano, psychological exam. Then may interview yun, pagkatapos ng exam may counting interview tungkol sa para nag-start, bakit ka magta-travel, ganun. Mga ano lang, mga basic lang naman na question. Tapos, pag okay na nga po lahat, okay na lahat ng test, ganyan, ang result nun, mag-wait ka po ng parang 1 week, ang result niya. Then, kukunin mo po yun. Pupuntahan mo po yun sa Manila Doctors. Sa iyo po mismo, ikaw po mismo ang kukuha nun. At ikaw po mismo ang magdadala nun ng result na yun sa KBAC. Kasabay ng mga requirements na kailangan ng F6. Diba kailangan ng F6 ang medical? Isa sa mga requirements ng F6 ay medical. So, sa mga requirements na yon ay papasa natin sa KBAC, nandun dapat po yung medical. Ayun po. So, sana po nakatulong and pwede po kayo mag-comment kung may mga katanungan pa po kayo. Yan. Pwede nyo po ako makita sa ibang social media kasi minsan hindi ako palagi nandito. So, nasa ibang social media po ako. Nag-reply naman po ako, hindi nga lang po on time kasi may napasok po ako dito nag-aaral din po ako. So, sa mga ka-F6 ko, so, fighting. Kaya nyo yan. Alam ko ang hirap ng mag-process ng visa. Talagang, tsagaan. Sikapin natin na makumpleto ang requirements para maging ayos ang lahat. And, ano pa bang kulang ko? Yun nga po yung aking gustong ngayon, yung about sa medical. And kayo mismo yung magdadala ng result noon. Bibigay sa inyo ang result.
and kayo mismo magdadala sa kibak. Ganyan pa, that's for today's video. Bye guys, kamsahamnida. So, hanggang dito na lang po yung video natin kasi mag-aaral pa po ako. May exam kami bukas. Alright, bye-bye. Sana po na nasagot yung inyong mga katanungan. Okay po, bye-bye po.